Hi everyone! Welcome to Mr. Queen PH at ito ay isang collective love reading. Matagal-tagal na yung huli kong collective love reading. So, tingnan natin kung ano yung energies ng connection ninyo, ng collective. So, of course, this is a general reading. Pwede kang makaresonate, pwedeng hindi. So, just take what resonates. Tingnan natin kung ano yung mga stronger signs for this reading. Aries, okay? Sagittarius and Gemini. Aries, Sagittarius, Gemini. So, pwedeng para sa'yo to talaga. And of course, it doesn't have to be naman as long as makaka-resonate ka. This reading is for you. Tignan natin ang current situation. Ano yung current situation ng relationship ng collective? Nine of Wands. Mukhang meron ditong nagtsatsaga. Nagtsatsaga sa isang relationship. Yung parang tinitiis na niya lahat-lahat. Kaya lang darating yung time na mapupuno at sasabog. Tapos maghahanap ng kalayaan. So, maaring ikaw to. You want to start something new sa buhay mo. Paari kasing yung relationship na meron ka ngayon, feeling mo mag-isa ka lang, feeling mo wala kang kakampi, wala kang kasangga, ikaw na lang nag-e-effort sa relationship na to, nagtitiis. You may be dealing with, ang lakas ng Aries energy. And also meron ding Aquarius. So, kanina, diba, Aries, Sagittarius, tapos Gemini, pati Aquarius din. So, tinan natin. Bakit ka ba nagtitiis? What is the Nine of Wands? Queen of Wands. I feel like, parang gusto mo talagang ilaban tong relationship na to or pinaglaban mo na siya ng maraming beses. Pero parang hindi ka pa rin kontento sa response ng person na to or sa nagiging sitwasyon ninyo. What is the Tower? Oh my God! Three of Cups, maaring meron ditong unexpected revelation or pwedeng nasa third party situation kayo. Ang third party, ito ay hindi lang naman tao, no? Kasi pwedeng sitwasyon din. Halimbawa, yung partner mo busy or priority niya yung trabaho niya, yung career niya. So, parang nakikipagkompetensya ka sa career niya. Pwede rin naman sa family niya, 'di ba? Or pwede rin talagang another person, may involvement ng another person. What is the Fool? The Emperor. Wow. Alam nyo, if you are in a relationship right now na kumbaga hindi na ganun ka nag-e-effort yung person mo, feeling mo ikaw na lang lumalaban para sa relasyon na to, darating yung time na magigising ka sa katotohanan, marirealize mo na you deserve better, and I will see you na magte-take ng risk, susubok ng bago, pwede nga aalis ka sa relationship na yan Yung iba naman, maaring mas pagtutuunan nyo ngayon yung sarili ninyo. You will have the full control of your life. You will take back your power. Tignan natin yung feelings, energy ng person mo towards you. Ano yung feelings, energy ng person ng collective? Three of Pentacles. Maaring itong person mo is, alam mo yung tipong pag nasita mo, saka siya mag-aayos. Oo, ganon. Yung walang initiative. Ano yung feelings mo towards your person? Eight of Wands. I feel like gusto mo na may makitang pagbabago sa person mo. Like, you want results, no? Gusto mo ng resulta para sa relationship nyo. Ano na ba? Saan na ba papunta? May kahihinatnan ba tong relationship na to?
Ano yung mutual feelings ninyo? Ten of Swords. So, parang pareho na kayong pagod sa relationship na to. This relationship might be a toxic one, no? Yung tipong andun yung verbal abuse or pwede ring maraming ino-overthink. Marami kang ino-overthink. Yung person mo, marami ring ino-overthink. It's like a mental burden sa inyo. Pwedeng kanya-kanyang problema, no? Sa family niya, sa family mo, sa sitwasyon niya, sa sitwasyon mo. So, let's see kung ano yung gagawin niyang action. Ano yung gagawin niyang action sa relationship ninyo? Ano yung gagawing action ng collective? Ng person ng collective? The Strength card. The Nine of Swords. I feel like your person, sasabihin niya na magstay ka. Sasabihin niya na kayanin mo pa. Magsakripisyo ka pa. Ganon. Kaya lang, ang tanong is, willing ka pa ba na mag-sacrifice para sa person na to? Ano yung action mo naman? Action ng collective. Queen of Pentacles, Ace of Cups, okay. Alam nyo, you are looking for stability sa relationship. Hindi lang sa material na bagay, but also the emotional stability of the person that you're dealing with, na tipong andyan para sa'yo, na magsuporta, na, kapag kailangan mo ng kausap, someone na, minsan kasi hindi lang naman pera or material na bagay ang importante sa relationship, 'di ba? Yung presence ng person sa buhay mo, yung concern niya sa'yo sa mga needs mo. 'Di ba? So, saan papunta tong relationship nyo? Saan papunta? Judgment. Okay. Merong magbabago sa relationship ninyo. Maaring magkakaroon kayo ng realization about what needs to be done, ano yung kailangang i-work out, anong kailangang ayusin, ano yung mga pagkukulang ninyo sa isa't isa. And I think mas magiging open kayo na pag-usapan yung expectations nyo sa isa't isa. Kasi minsan, hindi lang talaga yung napag-uusapan eh. Parang, oy, alam na niya na yun. Oy, ano na niya na yun. Automatic na yan, ganyan dapat. 'Di ba? Pero, importante pa rin na nandun yung open communication. Kasi, may mga bagay na hindi lang pinapakiramdaman. Kailangan sinasabi rin. 'Di ba? Oo. So, I think, itong relationship ninyo, meron pa naman tong pagkakataon na maayos. Okay? Lalo na kung on the rocks na yung relationship nyo, parang medyo alanganin na, kailangan lang may magbago sa inyo. Kasi nothing changes if nothing changes. Walang magbabago kung walang gustong magbago sa inyo. Judgment kasi is knowing what's good and what's bad for your relationship. Okay? And then the Four of Cups is alam nyo kung ano yung mga pagkukulang ng bawat isa, bakit nakakaramdam kayo na parang kailangan merong may mag-effort. Queen of Cups, this is a nurturing energy. I think meron ditong parang merong biglang event sa inyong relationship na kung saan doon nyo marirealize kung gaano ka-importante ang bawat isa sa inyo. Para siyang catalyst, no, na and then you will realize, hindi ko pala kayang mawala tong person ko. I think, yun yung gagawin mo na tipong, okay, napagod ka na sa kaka-effort sa kanya. Ngayon, magfo-focus ka naman sa sarili mo. 'Di ba? Yung sarili mo yung aalagaan mo. And the moment na mag-focus ka sa sarili mo, na alagaan mo yung sarili mo, dun yung mapapansin kung ano yung halaga mo sa buhay niya. Okay? So, ngayon, magkakaroon kayo ng encounter o usapan. Ano ba? Bakit ganon yung nangyayari? So,
I think it's about you na taking care of yourself first. Kasi paano mo maalagaan ang isang tao kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo? 'Di ba? Ayun. So, hindi naman hopeless tong relationship na to. I mean, you can still save this relationship. Lalo na kung talagang mag-e-effort kayo pareho. Dapat hindi lang isa yung nag-e-effort. 'Di ba? If you feel that your person is willing naman to do the work, then you may stay with this relationship. Okay? So, that is your reading. Thank you so much. Kung naka-resonate kayo, comment kayo dyan. And please like, share, subscribe. Thank you so much and bye!